Tanghali, magandang hapon mga ka-stroke. Syempre, narito tayo sa bahay. At walang magawa. Hindi po nakapagpahilot kasi po nagkasakit po ang ating maghilot, si Sergio. Ah, dami ka po naming hinihilot niya. Bago isa-isa po niyang pinupuntahan bahay-bahay. Eh, Siyempre, hindi na hindi niya kinaya para gusto niya makatulong. Siya naman na nagkasakit. Kaya kailangang pahinga muna si Sergio. At sana ay gumaling na at kami na po sunod. Third session na po. Lord, please. Yan. Kaya ganun. Kaya sana gumaling na. At sa susunod kong vlog ay check na ako ay hinihilot na ni Sergio. Sana nga mabot mga stroke. Hirap talaga pagka tayo maghihintay lang. Yun na nga. Nagkasakit na po si Sergio. Kaya tayo na lang po kung kailan siya makakapunta, makakapaghilot na uli. Kaya eto, kwentuhan muna tayo. Ako naman naghihintay lang ng text niya kung maghihilot siya dito sa amin. Pag-text si Sergio, nandito na ako sa parting ito, yun, ganun po lagi ang kanyang ginagawa. Kaya tsaka minsan maaga pa, mga 5 o'clock in the morning, nagte-text na yan. Nandito na ako sa gantong lugar, papunta na ako dyan. Siyempre, inaagahan niya para siya mapuntahan niya lahat yung sa aming lugar. Halimbawa, buong Batangas yung naka-assign ngayon. Lahat po yun po, pinupuntahan niya hanggang gabi. Maabot man ng gabi. Kaya hanga na rin ako kay Sergio. At saka yan, katulad niyan, bumigay na ang kanyang katawan. Kailangan din po niya ng pahinga. Dahil sa dami po niyang hinihilot. So, paano? Intro muna tayo mga stroke. Yan na po ha. Sinasabi ko na po na hindi po natuloy ang paghilot sa akin dahil nagkasakit po ang ating maghilot, Sergio. Pero ayos naman po, mga lang yun, pagod lang po yun, pagod sa biyahe, pagod sa paghihilot. Siyempre, hindi naman po basta-basta ang hilot niya. Hindi basta-basta ang hilot lang, hindi binabasag niya po yung mga mga naninigas sa aming part, binabasag po niya, pinalalambot po niya. Kaya ganun. Talagang pawis at lakas ang nauubos sa kanya. Yung bang makalima siya sa isang araw, yung napakahirap na nun. Ay lalo pat, minsan po 11, 13. Minsan ano pa nga, 17. Pero hindi naman po siya makukuha sa isang araw. Siyempre, mga 3 days. 3 days siya sa lugar na yun. Na kailangan niya matapos sa loob ng 3 days. Yun. Para sa susunod ng ibang lugar naman na kanyang pupuntahan. Ganun talaga. Kaya sa ngayon, may tinuturuan siya para maging dalawa, para yung hindi po yung rotation
hindi po ba maano yung tawag doon yung sumala dahil kada 15 days po, after 15 days, binabalikan niya po yung mga hinihilot niya na hindi pa maayos. Katulad ko, hindi pa po ako ayos. Kahit na ako pa third session na, masasabi ko pong hindi pa po ayos dahil iba nga po ang tama sa akin dahil hemorrhagic po ako. Yang hindi po basta-basta nagbara, kundi pumutok po ang ugat sa utak ko. Sa utak ko, sa ulo ko. At swertehan na nga lang po at hindi po siya naoperahan ng aking ulo at hindi rin po ako namatay. Bibihira po ang nakaligtas sa hemorrhagic dahil medyo mas critical po ang hemorrhagic na stroke. Nagkataon lang po na medyo bata-bata po ako kaya ganun. Pero nyo po yun, ako'y 6 hours bago nalapatan ng Lunas dahil malayo po yung pinagtatrabuhan ko sa ospital. Tumakbo pa po sila ng 6 hours. Sabi nga po sa akin ng neuro ko doon na humawak sa akin. Sabi niya, buti himala ang nangyari sa akin dahil sa hemorrhagic, kailangan po siyang malapatan agad within 2 hours. Within 2 hours, malapatan na po ng gamot ang aking ako. Kaso ibinayahe pa po ako papunta doon ng 6 hours. Kaya doon pa lang nagpapasalamat na ako kay God. At nung ako nga po tawag po niyang magising, nasa ICU na po ako noon. Nasa ICU na. At halos na ako noon, mga 5 days na daw nakahiga. Wala akong kilala noon. Hindi ko kilala kung sino nagbabantay. Pero kilala ko siya. Pero hindi ko siya kilala. Wala akong kilala. Totally blank ko utak ko noon. Wala akong, kahit sarili ko hindi ko kilala. Hindi rin po ako mapagsalita noon dahil may naka-NGT po ako. Kaya mahirap. Dapat po operate po ang aking ulo. Dahil hindi lang po pumayag ang aking ama dahil wala din pong kasiguraduhan dahil tinanong po niya ng neuro ko, pag inopera po ba ay gagaling po siya. Ang sagot po ng neuro 50-50 po. Hindi po natin masabi. Pero kailangan po malis yung dugo sa utak, sa aking utak. Ay wala na pong ibang paraan, baka po testing po sa gamot, nadala naman po. Kaya napakalaking salamat ko na rin po at hindi po ako naparahan dahil may nakatrabaho po nun sa UAE. Hemorrhagic din po siya, kaso inopera po siya, hindi na po siya nagising, dire-diretso na po, kaya iniuwi na po siya ng bangkay. Kaya ganun din sana nangyari sa akin. Hindi natin masasabi dahil pwede pong mangyari sa akin yun na iuuwi na rin akong bangkay sa amin dito po sa Batangas. Yun, doon ko na pagtatanto na kailangan pa ako ng aking mga anak. Ay hirap. Kaya lumaban. At ngayon, pinipilit kong lumaban, maging maayos para mapagtrabaho po ako. Kahit po hindi na po doon sa akin dating trabaho, kundi sa kahit mga naman ako, kahit na income para po makapagtrabaho, para masuportahan ko ang dalawang anak. At saka syempre makatulong din po sa aking ama. Ang aking pong ama ay may prostate cancer stage po. Kaya po sobra ang hirap
mahirap po, buti na lang po may natulong po sa amin, may natulong sa kanya kahit papaano. Kaya kahirap pong ng sitwasyon namin. Pero andyan si God, hindi naman niya ibibigay yan kung hindi po namin kaya. Kaya dasal lang at pasalamat lagi na gumaling at maging maayos din po ang aking ama. Ganun lang po. Yan po ang talambuhay. Pinatatawa ko lang po sa sarili ko para hindi naman po tayo may stress. Isa po yan sa ating mga dapat hindi tayo may stress. Bawal na bawal po sa amin ng may stress. Hindi naman makawala ang stress dahil minsan nga yung hirap na hirap po tayong dahil minsan nga hindi natin maiwasan na malungkot tayo. Kaya tiyaga lang. Iniisip ko lang na gagaling din tayo. Gagaling din po ako. Yung ang pananalita ko naayos na eh. Hindi naman totaling ayos. Dati po, total po ako. Hindi po agad yung mabigkas yung dapat kong sasabihin. At marami akong hindi nakikilala. Ngayon, normal na. Parang naibalik ko na sa dati. Pero medyo meron pa rin pong pagtatabingin ng ating bibig. Labi. Medyo tabingi pa siya ng kaunti. Pero babalik yan. Yan. Taon lang po ang magagawa ko. At sana bukas mahilot na ako. Yan. Tapos abangan natin ang progress. At sa mga sa mga nag-ano pa rin sa babantayan natin bawat progress. At habang salamat po na ako po yung nagpapasalamat po sa nagbibigay sa akin na nag-sponsor sa akin. Maraming salamat po talaga. Napakatulong na po. Dahil sa ngayon talagang hindi ko po kaya. At dahil wala nga po akong income na dumadating. At just na po ang balang magbigay na kapalit sa inyo, mga nagbibigay po sa akin. Maraming salamat po. At syempre, shoutout muli sa ating Naimo Fun Fitness at sa mga update dyan sa Plan Forward. Ingat-ingat po kayo palagi. Stay safe sa pagtatrabaho, stay safe po. Kahit sa white lang tayo nagkakausap-usap, nagpapangita, ay malaking tulong, napakalaking tulong na po nun. At saka mga katulad ko na minsan nalulungkot at may nakakausap po ako. Siyempre, sa Team Landing, yan, shoutout po, Tolboy Nabs, shoutout, salamat. That's me, The Source, Tol Pokyong, Tol Jongjong, Tol GMC, yan. Kung sino mga nariyan pa sa Team Landing. Siyempre, sa Team Lilip, Team Liliput, yan. Ninang Marat, Ninang Potpot. Shoutout po. At syempre sa Ninong J, Jericho J, maraming salamat din po. Yan. So paano? Kasarok, hanggang dito na lang at nahaba ng ating pinagkwentuhan ay baka kayo manawa na sa pagmamakang pogi. Basta lagi po tayong magpe-pray. Hingi tayo lagi ng gabay kay God. So paano mga kasarok? Bye-bye na po and
Bye-bye. Bye-bye.